Naubos na Ryomen Sukuna ang lahat ng mga sorcerers na inaasahang makakatalo sa kanya. Dahil sa malungkot na pangyayaring ito, napilitan si Atsuyoko Sakabe na hamunin ng King of Curses para sa isang duelo. Ganun pa man, mukhang alam ng mga sorcerers na hindi kakayanan ni Kusakabe mag-isa, kaya sila humingi ng tulong sa isang karakter na hindi nagmula sa Jujutsu Society. Ang karakter na ito ay si Miguel. Malaki na agad ang naitulong ni Miguel sa ating mga bida kahit kakabalik niya pa lamang. Kung anong tulong ito ay makikita nyo dito sa full chapter review ng chapter 254 ng Jujutsu Kaisen. Nagumpisa ang kabanata sa eksena kung saan makikita natin si Kusakabe na ginagamit ang kanyang new shadow style simple domain, Evening Moon Sword Drawing. Nakilala agad ni Sukuna ang kakayahan dahil ito ang parehong abilidad na ginamit ng swordsman upang hindi sila mapuruhan ng cleave ni Sukuna sa chapter 246. Nagtataka ang King of Curses kung bakit pilit na gumagamit si Kusakabe ng simple domain, gayong pwede namang magpaulan si Sukuna ng pag-atake sa pwesto ng swordsman. Para sa mga hindi naiintindihan ng konsepto ng simple domain, isa itong kakayahan na kadalasang ginagamit ng mga sorcerer para hindi sila matamaan ng sure hit effect ng domain expansion. Pero, hindi nito kayang mapigilan ng mga curse technique na binibitawan ng isang sorcerer. Alam ito ni Sukuna, kaya nagbitaw siya ng napakaraming paghiwa patungo kay Kusakabe. Subalit, nakakasupresang nadepensahan ng sorcerer ang kanyang sarili sa pamamagitan ng espada. Paliwanag ni Kusakabe, sa loob ng kanyang simple domain, lumalakas ang sarili niyang cursed energy output samantalang ang mga pag-atake ng kanyang kalaban naman ay lubhang humihina. Ang kakayahang ito ang maaaring rason kung bakit nagawa nila Kusakabe na mabuhay sa Shibuya matapos matamaan ng maximum technique Uzumaki ni Kenjaku. Maliban sa pagpapahina ng kakayahan ng kalaban, ang simple domain din ni Kusakabe ang tumutulong sa kanya para otomatikong maatake ang kahit na anong bagay na papasok sa kanyang simple domain. Ito ang dahilan kaya mabilis siyang nakadepensa mula sa mga paghiwa ni Sukuna. Ang epektong meron ng simple domain ni Kusakabe ay halos katulad ng N na meron si Nobunaga sa Hunter x Hunter. Nagagawa ding hiwain ng swordsman ng kahit na anong bagay na papasok sa loob ng kanyang N. Humanga ang King of Curses sa mabilis na pagdepensa ng katunggali. Reaksyong maaaring nahalata ni Kusakabe kaya pagyayabang niyang sinabi sa kanyang isipan na nagagawa niya na talaga noong maramdaman kung kailan magpapakawala si Sukuna ng mga pag-atake at pinapatindi niya lamang ang kakayahang ito sa tulong ng kanyang simple domain. Habang nakakaramdam ng kumpiyansa, biglang may isang cleave na kumuntika ng tumama kay Kusakabe. Nakadepensa ang sorcerer, subalit bumalik muli ang kanyang takot nang makita na pinakawalan ni Sukuna ang pag-atake nang hindi nagsasagawa ng kahit na anong pagkilos. Matatandaan na kaya naman talaga ni Sukuna ng pumutol ng mga bahagi ng katawan nang hindi niya ikinukumpas ang kanyang kamay. Maaaring ang bersyon na ito ay mas mahina kung ikukumpara sa mga cutting techniques niya na mayroong hand seals o pang-opensang aksyon. Lumipat ang eksena sa isang muling flashback kung saan ipinapaliwanag ng mga professional sorcerers ang kanilang kasagutan ukol sa kung sino ang pinakamalakas na grade 1 sorcerer. Sinabi ni Nanami na si Kusakabe ay isang ekspertong swordsman, samantalang si Meimei naman ay tinawag na lubhang kapakipakinabang si Kusakabe sa kahit na anong sitwasyon. At si Gojo ay idinetalye na malakas para sa kanya ang kapwa sorcerer dahil sa simple domain ng swordsman. Ayon kay Gojo, ang ibang mga baguhang sorcerer ay kinakailangan pang lumikha ng binding vow bago makagawa ng simple domain. Subalit si Kusakabe ay naiiba dahil kaya niyang gamitin ang kakayahan ng walang kahit na anong panata. Bukod dito, malawak din ang nasasakop ng simple domain ni Kusakabe. Ipinakita ng kabanata ang second year student na si Miwa na mayroong simple domain na napapalabas ng sorcerer kapag ang kanyang dalawang paa ay nakaapak sa lupa. Naramdaman ni Kusakabe na si Sukuna ay naghahanda para gamitin ng World Cutting Slash. Dahil dito, agad na pinalaki ni Kusakabe ang lawak ng epekto ng kanyang simple domain upang isama si Sukuna sa loob nito. Nagulat ang King of Curses sa bilis ng pangyayari at sa kakayahan ng kalaban. Lumipat ang eksena sa isang muling flashback kung saan sinasabi ni Meimei na kadalasan na ang mga gumagamit ng sword drawing techniques ay hinihintay munang pumasok ang kanilang kalaban sa loob ng simple domain. Pero si Kusakabe, pinapalaki niya ang sakop ng kanyang kakayahan, siya inaatake ang kalaban. Ang estilo ng simple domain na pinapaliwanag ni Meimei ay ilang beses na natin nakita kay Miwa sa Goodwill event. At nakakatawang hindi man lamang ito matagumpay na nagamit ng babaeng sorcerer sa kanyang mga target. Matapos maisama sa loob ng simple domain, nasakop si Sukuna ng epekto ng kakayahan ni Kusakabe kaya mabilis na nakapagpakawala ang sorcerer ng mga pag-atake patungo kay Sukuna. Nagdulot para magkahiwa-hiwa ang King of Curses.
Ipinakita muli sa isang flashback si Nanami na nagsasabing wala siyang kilalang kayang makatapat sa mabilis na pagwasiwas ni Kusakabe ng kanyang katana. Dulot ng sunod-sunod na pag-atake gamit ang espada, naputol ang talim ng sandata ni Kusakabe, kaya sinubukan niya namang dalhin sa mano-manong pakikipaglaban ng duelo nila ni Sukuna. Ibinato ng sorcerer ang kanyang coat sa pagmumukha ni Sukuna, pagkatapos ay nagbitaw siya ng pagsuntok at sipa sa King of Curses. Hindi na nakakapagtakang bihasa si Kusakabe sa mano-manong pakikipaglaban, matatandaan na siya ang naging isa sa mga guro ni Yuji sa loob ng isang buwan. Tumalsik si Sukuna dahil sa mga pag-atake, kaya hinabol siya ni Kusakabe para bigyan muli ng sunod-sunod na pagsuntok. Subalit, walang hirap na nakadepensa ang King of Curses. Sinabi ni Kusakabe na kasalanan ni Principal Yaga ang lahat, at kasalanan nito ng pagkakaroon niya ng utang na loob sa yumaang principal. Ibinubuwis ni Kusakabe ang kanyang buhay sa pakikipaglaban sa King of Curses dahil iniisip niya ang mararamdaman ni Yaga sa kabilang buhay. Para sa mga di pamilyar, si Kusakabe ay nagkaroon ng utang na loob kay Principal Yaga sapagkat ginamit ng sorcerer ang kanyang curse technique para ilagay ang soul information ng namatay na pamangkin ni Kusakabe na si Takeru sa manikang ginawa ni Yaga. Tumutulong ito sa mabilis na paggaling mula sa karamdaman ng nanay ni Takeru o ang kapatid ni Kusakabe. Ipinasilip muli ng kabanata ang flashback kung nasaan sila Gojo, Nanami at Meimei na pare-pareho nagsasabi na kaya nila pinili si Kusakabe bilang pinakamalakas na grade 1 sorcerer ay dahil sobrang bait ng sorcerer. Nakakatawa na nakakainis ito pakinggan sapagkat paniwalang-paniwala tayo na malakas lang talaga si Kusakabe kaya nagtitiwala sa kanya ang ibang mga magagaling na sorcerers. Parang pinagtitripan lamang talaga ni Gege si Kusakabe at gustong-gusto niyang gawing katawa-tawa ang sorcerer. Umiwas si Kusakabe mula sa pag-atake ni Sukuna. Ginawa niya ito na parang nakalutang siya sa ere at tumaas ng makapangyarihan. Ang post ni Kusakabe ay kapareho ng ginawa ni Gojo noong idineklara niya ang kanyang sarili bilang The Honored One. Matapos mapagtanto na hindi niya kayang pabagsakan si Sukuna sa pamamagitan ng kamao, bumuelo si Kusakabe saglit para gamitin ang isa sa mga teknik ng kanyang new shadow style. Ang kakayahang ito ay tinatawag na Hazy Moon, ang abilidad na nagbibigay sa kanyang katana ng bagong talim na gawa sa cursed energy. Ang Hazy Moon ay halos kapareho ng Blazing Courage ni Ogi Zenin. Parehong tumutulong ang kakayahan nila na madugtungan ang naputol nilang katana upang gamitin pa rin ito sa pakikipaglaban. Tumakbo si Kusakabe para saksakin si Sukuna. Subalit, masyado ata siyang mabagal o mabilis lang ang King of Curses sapagkat nagawa nitong saluhin ang talim ng espada ni Kusakabe sa pamamagitan ng dalawang daliri. Sinabi ni Sukuna na masyadong halata ang plano ni Kusakabe na saksakin ang kanyang puso. Walang nagawa ang sorcerer kundi ngumiti ng bahagya habang nakikipagtitigan sa King of Curses. Eksperto si Sukuna sa pagsalo o pagharang ng espada ng kanyang mga kalaban. Nagawa na niya ito kanila Yuta at Maki, dalawang sorcerers na di hamak na mas maabilidad kumpara kay Kusakabe. Sa sunod na pahina ng kabanata, ipinakita na si Kusakabe ay nagtamo ng dalawang malalim na hiwa sa dibdib. Nakahandusay siya sa lupa at wala nang kakayahang lumaban pa. Dahil dito, dumating ang batang sorcerer na si Yuyu gamit ang kanyang teleportation ability upang kuhain si Kusakabe. Subalit, alam din ni Sukuna ang planong ito ng kanyang mga kalaban kaya bigla siyang sumulpot sa likod ni Yuyu at sinabing napipiko na siya sa batang sorcerer. Lumingon si Yuyu at nanlaki ang kanyang mga mata habang tinititigan ng paglapit sa kanya ng kamatayan. Maaaring nagawa ni Sukuna ng maabangan ng pagdating ni Yuyu sapagkat ito lamang ang pagkakataon na sumulpot ang bata na hindi abala si Sukuna sa pagharap sa susunod na sorcerer na kanyang kakalabanin. Kung nakikipagduelo pa sana si Sukuna kay Yuji, siguradong walang hirap na makukuha ni Yuyu si Kusakabe. Nagpakawala si Sukuna ng 3 paghiwa para tapusin ang batang sorcerer. Subalit mukhang sinuswerte si Yuyu sapagkat hindi siya tinamaan ng pag-atake matapos siyang iligtas ng isa pang karakter. Tumingin si Sukuna sa taas ng gusali at sinabi niyang hindi niya kilala ang taong dumating. Ipinakita ng kwento na ang karakter na ito ay si Miguel, ang isa sa mga curse user na nagsilbing commander sa grupo ni Suguru Geto. Pero kalaunay, pumanig sa grupo ni Gojo kaya ipinagkatiwala sa kanya ng sorcerer ang pagkasanay ni Yuta Okotsu. Umuwi si Miguel sa Kenya kasama si Yuta upang turuan ito sa tamang paggamit ng cursed energy. Kaya, sa pagbabalik ni Yuta sa Japan, kapansin-pansin ang pagiging mas malakas niya dahil sa pagkasanay ni Miguel. Sinagot ng curse user ang kawalan ng ideya ni Sukuna kung sino siya. Sinabi ni Miguel na maaaring tumira ang King of Curses sa ilalim ng bato para hindi siya makilala nito. Sinabi pa ni Miguel na kailangang mas patalasin ng mga tao sa Japan ang kanilang pandama at mga kakayahan.
Ang kawalan ng ideya ni Sukuna sa pagkakakilala ni Miguel ay hindi nakakagulat sapagkat ang memoryang ginagamit ng King of Curses ay ang alaala nila Yuji at Megumi, ang dalawang karakter na hindi pa nakikilala o naririnig si Miguel sa loob ng kwento. Sa susunod na kabanata, mukhang makakakita tayo ng bagong klase ng laban sapagkat kung hindi nagtagumpay ang mga sorcerers ng Japan, maaaring may dalang pag-asa ang isang curse user mula sa Kenya. May laban nga ba si Miguel kontra kay Sukuna? May maitutulong nga ba siya sa misyon? At may bitbit kaya siyang bagong kakayahan mula sa bansang kanyang pinanggalingan? Masasagot ang mga katanungan na yan sa susunod na kabanata ng Jujutsu Kaisen. Shoutout muna kanila, Jensen Roque, Iceland Chase Apag, Paul Ivan Pecayo, pati na rin kanila Christian Hiraya, RJ Dizon, Joban Briñas. Ito po ang aking full chapter review sa chapter 254 ng Jujutsu Kaisen. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking paliwanag. Kung may mga katanungan pa kayo o gustong idagdag, ay huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si J.E. Hanggang sa muli!